No, andito naman sa Regan, sa Indong Partanong. So, natutuwa ako ngayon mga idol kasi may kasama ako ngayon, isang kabaro natin na nahihilig din sa pagtatanim. So, halos pareho kaming police, yun, kabaro, yun. Siya sa aviation siya, ako sa provincial. So ngayon, naglilitos siya, ako naglilitos din. So yun, i-share namin sa inyo kung ano ang pinaka naiiba sa ginagawa namin dalawa. But before that mga idol, please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel, Partalum Sana, sa YouTube at sa Facebook. So let's go! So yun guys, papakilala natin. Please introduce yourself sa ating mga tagapanood dyan sa Partalum Sana. Sige, magandang araw lahat ng mga Partalum sa channel ni Sir. Ako pala po si Mark Falcon, isa rin pong nagliletos. Magandang araw po sa inyong lahat. So yun, di ba? So ngayon, bisitahin muna natin yung kanyang litos para makita natin kung paano siya nag-start at kung anong ginagawa niya dito. So tara. So ayan ang mga idol. Ito ang litosan ni Sir Falcon. So Sir, ano bang maganda? Yun, Partanong na lang. Partanong ba siya? Parehas ng Partanong. Pareho ng Partanong, parehas pa pulis. Yun. So Sir, please give some background naman kung bakit ka nag-umpisa sa ganitong pagtatanim o sa pagiging mong Partanong. Yun. Bali, natuto ako dito is bali sa YouTube lang, and hilig ko rin talaga magtanim-tanim kahit anong mga gulay. Kaya sabi ko, nung nakita ko sa YouTube is pinag-aralan ko yung kung paano magtanim ng lettuce. Successfully, ganito ang palaging na itatanim ko. Maganda naman yung resulta ng aking pagtatanim. So, kailan ka ba nag-start magtanim or magtanim ng lettuce? Bali last year nag-umpisa ako, nag-YouTube, and last year 2022 September nag-start din ako magtanim na, pero dun medyo maliit lang, 3 box lang ang umpisa ko para sa trial and error kong pagtatanim, and successfully na paganda ko na din and natutunan ko yung mga proseso kung paano mag-hydroponic. So dito sa setup mo, idol Partanong, ilang heads ba ito? Bali ang per box ko meron akong 15 heads and yung iba is 14 heads. And total dito is nasa 180 plus na heads ito ngayon, and maganda ito na libangan natin dahil monthly, kung wala kang CIP at CDP, pwede na ito pang CIP at CDP. Yun. CIP, CDP, yan. Nawala ako dun sa CDP. Dahil total nito sir is ba yun? Pag na-ibenta ko to is katumbas na to ang CIP at CDP sa isang buwan. Okay. Isang CIP at sa CDP sa isang buwan. Okay. So, dito sa sa setup mo, although alam ko nito, gusto ko lang ipaliwanag mo sa kanila kung anong klaseng setup meron ka dito sa iyong okay. Bali ito is crack keep itong method na ginagawa kong lettuce. Bali ngayon nagtry ako na tubig ulit ang ginamit ko na tubig at saka nilagyan ko ng solution. Bali itong box is trial ko ngayon na tubig ulan ang ginamit ko, hindi yung sa nawasa na galing sa nawasang tubig. And successfully naman, makikita nyo is maganda yung tubo nung sa ulan na tubig. So ito, ulan na ito? Opo, yung tatlong yun na box, ulan ang ginamit ko ngayon. Kumbaga nagtatrial din ako para at least medyo mahina kasi yung tubig para hindi na pumagbuhat ng tubig galing sa baba. Tapos dadalhin ko dito sa taas. Kaya during pag nag-uuran, ilalagay ko na lang dyan para kung makatipid ako sa tubig and yung pagbuhat galing sa baba na tubig. Pero maganda naman yung resulta. So meron kang yung reservoir na hindi lang sir, ito lang pag pag makante sila, nilalagay ko lang dyan sa labas para masalo itong tubig ko lang. So yun ang ginamit ko, try ko ngayon, pero maganda naman kinalabasan. Usually kasi is kailangan natin ng magandang quality ng tubig para sa ppm natin, makuha natin yung tamang ppm para mas malusog yung ating mga tanim na lettuce. And
okay naman yung tubig ko lang dahil mababa yung ppm niya, halos nasa 10 to 15 lang yung ppm niya. Kaya pag nilagay yung nutrients is tamang-tama, hindi siya lalampas ng 1,000 ppm. Okay, so mas advisable na gamitin yung tubig ulan kaysa dun sa nawasa. Para sa akin sir, sa trial ko ngayon is makikita namin natin din na parang mas okay din yung gamitin yung tubig ulan compare na mas preferable din na gamitin natin kung para makatipid din tayo sa tubig. So, gumagamit ka ng test kit na para i-measure yung ng tubig, ilan ba talaga ang pinaka-required na pH para sa lettuce? Ako naman kasi is, sabi ko nga kanina, is nag-base lang naman ako sa mga guro natin sa pagliletos and pag-hydroponic. Kumbaga, base din sa nakita ko na, at sinunod ko din na dapat yung pH natin is hindi lalampas ng 5.5. Dapat nandun lang siya sa range ng 5 to 5.5 para ma-absorb niya yung nilalagay natin na nutrients. Kaya yun ang sinusunod ko din. And sa isang taon ko pagtatanim, halos okay naman yung resulta na napapaganda ko naman yung harvest ko. Yun. So, ilang beses ka na nag-harvest sa dito sa lettuce mo? Bali sir, cycle lang. After nito, pag i-harvest ko na, magpupula na naman ako para next 15 days naman, may isa lang na naman ako. Dahil yung natin, from pagpunla or yung days after sowing, yung dust natin is 15 days tayo maghihintay bago natin i-transplant. Meron din mga lettuce na direct sila na nagsusowing dito na sa mga tops. Pero ang ginagawa ko is nag-ano pa ako na gagamit pa ako ng mga seed tray para doon ko ipunla yung mga lettuce mo bago ko i-transfer dito sa mga tops. So doon sa doon sa pag-start ng pag-sow, ilang days ang required na inaantay natin para bago ilipat mo dito sa sa akin sir is naghihintay ako ng 15 days after sowing ko, and pag 15 days na saka ko ilalagay dito sa mga sa mga tops ko. Yung sa 15 days, ilang sa estimated length ng tanim mo is ilan na? Yung parang malalaki na siya po is dahil sa akin is nagpo-full strength po ako after 5 days na pakapunla ako po dun sa mga seed tray is nagpo-full strength na ako ng nutrients. Ilalagay ko na ng nutrients. Automatic full strength na? Opo. Hindi ka na nag-half strength? Nag-half strength. Try ko na na mag-full strength dahil maganda yung bloom ko pag nag-full strength na ako. So, yun. Meron naman advice na kailangan din para makatipid din siguro yung pag half strength lang na 1 liter is 1 ml lang ilalagay sa 1 liter. Kaya sa akin, ginagawa ko 2 ml na sa 1 liter. Kaya okay naman yung resulta, matataba naman yung mga 15 days kung punla. So, sa experience ni Sir Falcon, mas maganda na i-full strength. So, experience niya yun Kumbaga, depende sa atin. Kailangan natin sa pagtatanim ng lettuce, kailangan natin mag-experiment. Hindi lang tayo based on the sabi ng iba, kailangan mo din experiment, nag-innovate ka kung paano mo mapapaganda yung tanim. Tama. Sabi nga nung isang nakausap ko na isang magtagtatanim din orthodox daw. So, may orthodox daw sabi niya. So, hindi naman kailangan ipalo yung talaga. Di ba? So, dito kay Sir ay 15 days, 5 days full strength na siya. Hindi niya sinunod yung half strength. So, sa kanya, okay naman yung result. So, depende sa inyo mga idol kung susundan niyo yung ginagawa ni Sir. Kasi kahit ako, bilang naglitos din ako, so ang sinundan ko is yung half strength. So sa kanya, maganda naman yung result na nag-full strength siya. So ito yung result, di ba? So, ilang inches kaya Sir estimated na pag 15 days sa transfer? Ano ba yan Sir? Within 15 days? Talaga 15 days sinunod mo, transfer ka dun sa kahit kahit 14 o 13 to 15 yung yung maximum ko dapat may lipat ko na para at least nandito na sila, mas madali na silang makasip-sip ng mga nutrients and lumago na sila ng mabilis. Ginagawa ko within 13 to 15 days dapat na i-transfer ko na siya. Ayun. So, within 15 days dapat na-transfer mo na doon sa pinaka-growing medium natin. Bale ito, pinula ko ito is August 6. Kaya na-transplant ko ito after transplant ko dito sa growing box ko is nasa 12 days na ito. Kaya 12 days na ito nandito sa growing box.
Kaya malapit na din itong i-harvest within, hindi ko na inintay yung 45 days, within ano ako, nasa 35 to 40, ganun lang. Hindi ko na pinapabot ng 45 dahil okay naman yung ano, nasa 200 to 250 na siya grams ang per heads niya. Okay, pag umabot na ng ano, umabot na ng 40 days. So, may sinusundan ka ba sir pagdating dun sa ano, sa pagbenta mo yung sinabi mo sa grams kasi yung iba sa haba ng ano sa haba ng mga dahon. Sa akin sir, dito traditional naman na mga nakikita ko diyan sa sentro na pinagbebenta nila is 3 for 100 yung ano ang bentahan, 3 for 100 ang ano niya bentahan. Yung tatlong cups is 100. Kaya okay naman, hindi naman bibenta ko naman lahat ito. Okay. So, yun. Nakakarat method siya. Stagnant water rin, di ba? Oh. So, hindi na siya nag-aantay ng 45 days. So, 30 to 40 days lang. Oh, sir. So, yun, okay na yun. So, ang gusto ko siyang malaman, kumusta yung market mo nito? Ito sir is kumbaga prior pa sa harvest ko, kailangan may nagpa-order na ako sir sa mga opisina dito sa paligid, sa mga bangko, sa mga kakilala na din po ako na kumbaga regular na bumibili sa akin. Sa opisina, may mga bumibili din. Kailangan mo lang magtiyaga para at least sabiganin yan is yun lang naman ang sikreto dapat matyaga ka lang na magbenta ng produkto mo. Dahil in the long run, malay mo, mapalago mo pa yan. Mas mapalaki mo pa yung yung itong lettuce. So itong setup mo sir na greenhouse mo, ikaw na lang bang gumawa nito? Bali sir, ito is mga scrap na lang ito na natira-tira dito sa kapagawa ng bahay. Kaya medyo ayos na itong mga coconut ko. Kaya pinagawa ko na lang para makatipid din. Yun ang ginamit ko na lang sir. Okay. So, maganda. Diba? So, any plan na mag-expand sa ganitong setup? Usually naman sir, lalo na tayo na din tayo na nag-i-aim din tayo na lumaki pa dahil isa din ito sa kailangan natin na extra income habang na tayo nasa serbisyo, lalo na tayong mga kapulisan na nasa serbisyo. Kailangan din natin ng extra income para at least mas okay yung natin, income and na pamumuhay natin. Di ba? So, ilan ba ang starting capital nito? Bali sir is nung nag-start ako sir, lahat naman dito kasi sa Naga is hindi pa masyado wala pang mga shop na nagbebenta ng mga materials or yung mga kailangan natin na solution sa pag-hydroponic. Kaya ito is binili pa ako sa part ng Batangas is shipping pa kaya medyo pricey siya ang kada box. Pero kung meron naman tayong mga alternative na pwede natin magawa na box is yung makakatipid tayo is okay naman. Is halos naman ito sir, is nag-umpisa naman ako sa maliit kaya pakunti-kunti kung may nadadagdag sa kita is nagbibili po ako ng additional box para at least dumami po yung harvest ko. Ayun. Ito yung sample ni sir, Ilang araw na to sir? 12 days dyan sa growing box. 12 days plus yung 15 days, 15 days. Okay. So, ilang araw na yan? 12 plus 15, 27? Yes po. Kaya malapit na siyang i-harvest ngayong darating na fiesta. Kapista, pwede na to, Pwede na yung fiesta. So, yun. Ito naman, sa tanim ko, sir, kaya dati, dalawa po ang tinatanim ko, may lalit and yung iba pa na variety. Kaya lang ito ang mas nagustuhan ko ngayon dahil lalong-lalo pa rin medyo panahon. And usually naman kasi dito sa atin sa Pilipinas and dito sa Naga is medyo mainit. Ito sir is adapt din siya sa init. Makikita mo sir na pag malamig siya, medyo yung mga ayan ang tawag dito sa yung mga ugbos niya na medyo pabilog. Nagbibilog siya pag malamig siya. Pag medyo init is siya, nag-a-adaption siya na buka talaga na medyo siya, mas nag-bulog siya.
Pero okay naman kasi dahil parehas naman sila currently nung lalit at saka yung Olmeti. Mas maano lang ito is mas counting sir, yung Olmeti sir is maganda din parang sa sanggip sir na gamitin dahil malambot lang yung niya, dahon niya compare yung sa lalit. Kaya ito sir ang nagustuhan ko din dito sa tanim ko ngayon na Olmeti. So, yung pinaka Oo sir. So, pagdating naman pala sir sa yung solution na ginagamit mo, ano yun? Saan mo binibili? Sa akin sir, bumibili lang ako through online sa mga online. Ang ginagamit ko dito is yung Nutrihydro na solution. Nutrihydro po ang aking ginagamit na solution. So, Nutrihydro ang ginagamit mong solution. Di ba price yun? O wala kang plano mag-DIY? Kasi meron ako lang dito mga nag-DIY. Kumbaga, may naman sir, may plano naman mag-DIY. Kailangan mo din mag-experiment para sa innovation ng yung tanim. Dahil sinabi na nga kanina na kailangan dito sa pagtatanim ng lettuce, kailangan natin mag-experiment. And doon sa sinabi mo sir na para makatipid sa mag-DIY na lang ng solution is nandun yun sa sa mga naiisip ko sir para at least makatipid and mas more yung income na makuha sir. So lahat ito binili mo ito online hindi? Pumunta ka sa sa Batangas? Hindi sir, lang, tig-ship lang. Tig-ship lang ako sir. Tapos tig-ship lang sa dito sir, yung Concepcion, Del Rosario ba yun? Doon sa Isarap. Peña Francia. Oo, Peña Francia. Peña Francia. So magkano yung sir, para magkaroon sila ng idea, magkano yung natin? Ito pong mga styrobox o tinatawag nilang tuna box. May, depende sa gusto nyo butas, may 14 and may 15 na butas. Ito sir is nasa 250 ang isa. And yung plus shipping fee, mura naman yung halimbawa, 6 siya, nasa 375 yung shipping fee niya. Kukunin mo lang dun sa bus terminal. Dahil nag-ikot-ikot din kasi sa Naga, wala pa talaga siyang ganito na mga tuna box na bibili mo. Meron naman siya, kailangan mo pa din siya magbutas ka and halos pares lang yung presyo. Kailangan mo din magbutas. Ibig sabihin ito, ikaw na nagbutas? Hindi sir, butas na isa na ako. Bumili ko sa butas na siya. So, Nutrihydro ang gamit mo. So, excuse me. Comparing pala doon sir sa lalik, anong lasa, pagkaiba ng lalik saka dito sa Olmeti mo? Ito naman sir is, ito kasi minsan ginagawa namin yung lettuce yung minsan nagbibenta rin kasi kami ng salad. Pero nila itong Olmeti dahil medyo matamis siya. Medyo matamis and malambot yung mga dahon niya compared dun sa lalit. Pero yung crunchiness naman ng lalit is nandun. Kahit medyo matagal mo nang in-harvest is crunchy pa din. Ito is ganun din po, medyo lang, nagugustuhan lang ng mga bayad dahil medyo malambot yung dahon niya. And medyo matamis din ang dahon niya. Pareho matamis pero ito, mas gusto ng tao. mas marketable to, no? So, yun. So, ilan ang kita mo dito sa dito sa lahat na ito? Ito sir is, sabi ko nga kanina is, sa kaparehas natin mga kabaro is kung gusto nyo additional income, ito is approximately is pwede na ito pang CIP at CDP. Katumbas na ito ng isang CIP at CDP sa isang buwan. Kaya ito din ang nagiging libangan. At the same time, may din, extra income. Ayun. So ano pa? Ano bang pwede mong maging maibigay na tips sa mga panood natin diyan? Na mga gusto rin, lalo sa mga kabaro natin. Kasi para sa kaman ng mga followers ko dyan, meron talaga mga kabaro namin na nag-visit sa akin. Kaya gusto kong magpaturo nito. So bilang tip para sa mga sa kanila, so ano bang pwede mong maibigay na tip sa kanila? Okay, advice lang sir and tip sir is sa pagtatanim ng lettuce is kailangan mo din sir mag-aral, mag-research muna dahil itong tanim na ito is hindi talaga angkop dito sa ating lugar dahil medyo magniyo.
Kadalasan dati is nabibiling natin ang lettuce from Baguio pa, medyo mahal. And dito pag nagtanim kayo is kailangan mag-aral para mas mapaganda yung tanim nyo. Sa mga naman gusto matuto na mag-kratky and sa additional na gusto mag-additional puhunan, maganda naman ang bentahan ng lettuce ngayon. Lalong-lalo na pag may mga kakilala ka din na mga mahihilig sa lettuce, kailangan mo din i-promote yung yung binibenta mong lettuce na depende na lang sa iyo kung paano yung strategy mo, kung paano mo i-sell yung para sa mga kakilala mo, mga kabaro mo, at least sa ganung paraan magkaroon ka din ng income na hindi lang dun sa pure sa ating mga sakot. Meron din kailangan tayong extra income, kumbaga. So magandang tips yun para sa mga kabaro natin nagtatanong paano magtanim is napakadali lang ang pagtanim. Paano sir kung may gustong lumapit sa iyo magpapaturo? Pwede naman natin pag-usapan kung paano natin i-set up yung lesson or training kung paano magawa ng ganitong set up. So ito yung Kratky method at saka yung NFT, sa kagaya mo, ano ang mas maganda dun sa dalawa? Kumbaga sabi nga as a farmer, kailangan mo din ng innovation. Kumbaga nasa isip ko na din na shift na din dun sa NFT para at least yung matry mo din kung ano yung pinakamaganda and mas saan ka kikita. Dahil dito, ito kasi, ang sabi kasi is ito ang Kratky, o dito sa Kratky, dito mo kung mga ka pa lang, beginner ka pa lang, dito ka mag-umpisa sa Kratky. Simula ka ng isa o dalawang box para at least matutunan mo kung ano yung mga kailangan ng isang tanim na lettuce. Dapat pag-aralan mo muna. Kaya advice din na katulad dun sa mga group na nababasa ko din na hindi tayo mag-umpisa sa pinakamarami. Kumbaga mag-umpisa tayo sa maliit lang para at least matutunan natin ng gusto yung natin, tanim natin. Tama? So, ayun. Pagdating sa kitaan, may kita. Yun, si IPCD pa kikibalit niya dito sa Kratky Desert. At ang maganda pa, naglilibang si Sir. Yeah, bali, lang ito is libangan. After duty, pwede kang mag-relax dito na habang nagkakape-kape is tignan mo yung mga dahil kailangan din ng ating mga halaman ng tender loving care para mas lalong maganda. So, kumusta naman yung kasi pag, di ba, ang bahay niyo doon sa Cavite, di ba? Deka. Sabi ni baka nagtatakang si wife mo, saan ka naman pupunta? Okay. Kasi mag-off duty mo, aalis ka eh. Hindi naman, ito naman is, ang lang naman ito is, titignan mo lang pa sa umaga kung kumusta. Hindi naman siya nangangailangan ng maraming oras. Pag nailipat mo na dito sa growing box mo, is kailangan, hayaan mo na lang siya pa after 2 days. Ang ginagawa ko after 2 days, saka lang pumunta dito. At least alam ko naman na okay yung talim ko dahil ito, hindi naman tayo mangangamba dahil naka-Kratky, maraming tubig ito. Kaya hindi naman totally na maaalala ka na malalanta yung mga tanim dahil Kratky nga ang ginagamit natin. Kumbaga, lang siya, SWA lang siya na pagtatanim. Di ba 14? Tama? 15. So 15, para sa kalaman ng lahat, para mabigyan kayo ng idea. Yung 15 na lettuce natin, ilang tubig sir ang kailangan nito? Sa akin sir, doon naman sir, naman ako na experiment ko naman ako. Makikita mo naman itong 3 lettuce kong ito, binawasan ko ng 1 inch. Okay. Binawasan ko siyang 1 inch ang binawasan. Para at least makatipid na naman daw sa sa tubig and sa solution na ilalagay. Pero nakikita ko sir, nung pag-experiment ko, ngayon ang weather na kasi natin is napakainit. Kinukulang siya pag binawasan ko siya ng 1 inch, kasi dapat kasi is 36 yung liters ang mailagay ko sa isang tuna box. Ang nilalagay ko lang dito is 24. Kaya nung tag-init, nakita ko na kulang na yung tubig before pa i-harvest. Kaya mas okay man
ulit sir sa akin yung ganitong standard na. Standard na. Oo. Pero hindi mo na siya binawasan. Hindi ko na siya binawasan. Dahil itong experiment ko lang dahil nakita ko din doon sa mga group na binabawasan nila para makatipid daw sa solusyon sa tubig. Yun lang advice ko sir na ako experiment ko lang yung ginawa ko dito sa tatlo na binawasan ko pero hindi masyado siya dahil hindi pa harvest time is wala na siyang tubig. Medyo nagda-dry na yung mga leaves niya. Pero yung isang litos, ilan talagang litro ang kailangan? Halos sir kailangan niya ng 1.5 liters na tubig para hanggang ma-harvest siya. Yun. And sa solution, ilan ang solution nilalagay mo? Ano niya sir, yung based doon sa packaging ng ginagamit ko sir na solution, yung trihydro is 1 liter, lalagyan mo siya ng 2 ml na solution. Okay, 2 ml. So ibig sabihin, times 2 yung liters, di ba? Times 2 lang. Times 2 lang. Tapos, medyo din dahil kailangan natin magsukat-sukat. Sabi nga is, kailangan natin maging din dito dahil sinusukat yung pH para daw ma-absorb yung nutrients galing dun sa solution natin. Kaya dapat tamang-tama lang yung pH natin within the range lang na 5 to 5.5. Kaya minsan gumagamit din ako ng pH downer dahil minsan medyo mataas yung pH. Pero yung ginamit ko ito sir, medyo mababa yung pH yung sa ulan, tubig ulan. O kaya kunti lang yung nilagay ko na pH downer. So dito sa kapag gumamit ka ng tubig ulan, hindi mo na kailangan hindi ka na kailangan magantay na automatic na yun, di ba? Pag may available na tubig ulan, pwede mo na agad gamitin. Unlike dun sa tubig na galing sa nawasa, kailangan mo pang ng isang 24 hours para yung chlorine, mga ganun tawag nito, mawala. Opo. Yun. So, tapos na tayo dun. So, pH. Yun, gumagamit ka ng pH down. Yung pH up, gumagamit ka din. Bihira po dahil medyo down lang palagi dahil medyo mataas nga. Bihira akong gumamit ng pH up. So, yung tester mo, meron ka din? Meron po. Meron din. So, yun. May tester din. pH tester saka ppm tester. Okay. So, ilan talaga pinaka-kailangan na ppm ng isang sa tubig. Sa akin sir, based naman sa experiment ko and sa ginagawa ko sir, nandun lang sir sa range na hindi siya lalampas ng 1,000. Dahil pag lampas na ng 1,000 is bad na yun sir, hindi na gaganda yung tanim mong lettuce. Yun lang yung binabasihan ko sir, basta hindi siya lumampas ng 1,000. Ito is nasa range lang ito naman mga 700 to 800 lang pa nito ppm. So, kaya makikita mo naman sir na ito is magaganda naman yung ko. Yung makikita mo naman kasi yan sa ugat kung maganda yung tanim mo dahil mapuputiin mo na niya mga ugat niya. Katulad nito, maganda ang tubo ng kanyang ugat. Halos 12 days pa lang ito pero magaganda na yung dahon at ugat niya. Dito mo makikita sa ugat niya kung maganda yung tubo niya. Ayun. Nasa ugat pala, sir? So, ibig sabihin, pag pinasok to ng lumot, ang naman sir, ang technique naman sir sa lumot sir, kaya makikita naman black ito sir, kailangan natin hindi siya hayaan natin na naka-open. Dahil pag napasok siya ng sunlight, doon sir, magkakalumot talaga siya. Kaya hindi mo dapat siya hayaan na naka-open lang ito pag bakante. Lagyan mo sir ng takip. Dahil ang naman pag nilulumot sir is napapasukan siya ng iwanan. Katulad ito. Yun. So, makikita mo, wala siyang lumot, walang lumot. And makikita mo yung ugat niya, mapuputi siya. So, yun ang ibig sabihin na healthy yung tanim mo. Ang na-absorb ko, bro, sa Ito naman sir, itong mababa ito sir.
Hindi ito sa standard na dapat. Kaya nga, di ba mababa? Di ba masyadong mainit para sa Litos? Sa akin naman sir is okay naman eh. Dahil yung ventilation ko naman is medyo mahangin naman dito. Dapat na pag ano is medyo mapait. Hindi naman, halos wala naman akong na-harvest na mapait. Kaya yun naman ang inaano ko dito, hindi ko na siya masyadong pinataasan dahil nasa second floor na ako dahil ang pag maduros ko diba? Ano ako. Yung walang ano ko yun. Pero okay naman, kahit ganyan lang, hindi naman siya medyo dahil makikita mo naman kung super init talaga dahil sa sa mga tanim. Mag-ano ito parang masusunog, di ba? Hindi naman siya So, wala ka pang na-experience sa ganun? Ang na-experience ko lang sir, yung punggos. Nagkapunggos ko? Nagkapunggos ako may isang harvest ako na dapat nagkapunggos siya. Kaya kailangan pag may problema ang tanim, kailangan mo sanitize ulit lahat ng mga ginagamit niyo. Last year, yung December harvest, maganda na siya, kailangan tinamaan siya ng punggos, halos kalahati lang yung nabenta. Sa tingin mo, saan galing yung punggos? Hindi naman kasi natin sir, dahil ang hangin is palagi may dalang punggos. Kaya nga, yung mga ginagamit natin na pupupig, kailangan natin i-sterilize and pakuluan bago natin ginagamit. Sa akin naman, ang ginagamit ko, ang paggamit ko ng pupupig is pinapakuluan ko. Meron naman kasi yung iba, yung sa yung binababad lang sa yung tawag ba? Yung nabibilang lang sa sa drugstore? Yung agwa-oksinada. Agwa-oksinada, binababad lang doon. Hydrogen peroxide. Pero sa akin, mas pa yung pinapakuluan ko yung kokopit. Yun pa din, sa iyo sir, saan kumukuha ng kokopit? Sa kokopit, meron akong binibigan. Yung wala akong binilhan, para 350 per sack. Yung binilan ko. Sabi niya, tawag ito? Premium. Tapos yung saro lang pala ng premium. Madaming fiber core. Ayun. Pero yung pangalawa, okay na yung nabilan ko na talagang premium na siya. Pag kinatan mo yung niya, lahat. Yun din sir. Kaya kailangan dapat yung premium din para yung absorb kang sa ugat niya is. So saan ka bumili ng kokopit mo? Mayroon dito sa mga nabibili ako sa Deca, meron din siyang garden supplier na magkano? Nasa 200 per sack. Okay yun. Baka ikaw, sikat? Babae siya. Babae sikat? Kat, niya? Triumpante? Deco Pagka bulak? Deco po Diyan sa Deca lang ako nagpapakali. Sa Deca ka lang nagpapakali? Pero siya nag-deliver kasi sa bako, Deca lang. Pero itong premium, itong binakalan, 200 din. One sack. Ayun po. So, yun. Pa sir. So, magiging setup mo. Kasi, ventilated, well ventilated. Tapos, ako naman dito, nilagyan ko niya dahil medyo fine mess. Dati kasi, may mga pa dyan, mga live na nakakalaw sir. Gawin si bakal mo ka fine mess. 50 per meter ako. So, yan. Itong UV plastic mo. Information. So dahil ka lang nag-base naman sa mga sinasabi niyo. Oo sir, kailangan mo din talaga mag-experiment, mag-research, kung ano yung mga mas mapapaganda sa tanim. Actually, yung kay, itong isang vlog na sinabit mo in-advise niya ka na labutan niya. Sinunod ko yun. Sinunod ko yun. Pangit pa rin yun. Kasi ito pala magiging source kang kang lumo. Oo sir. Kaya yan ang ko din, natutunan ko din yun. Pag hindi mo ginagamit, lagyan mo ng sabi, labutan na para makikita yung hangin makapasok. Pero mali. Kailangan daw is yung aeration. Magkakigwa na ng aeration, digdi sa magkakigwa na ng aeration digdi. Kasi, habang nawawala si tubig, doon na ma-start yung aeration, di ba? No need na talaga itong labutan. Kaya tama itong nag-give. Ako nagsunod ako doon. Nagdalag ka din sir. Nilabag ko nga. Perang estero ang nilabag ko. Tapos pagbukas ko,
Lumot na ba? Lumot sir, mahilig mo talaga lumot. Kaagaw na kaso ano? Kaagaw na si Lumot kaniling ano, sa nutrients. Opo. So, at least ano, nakabit ako ng sarong naglilitos man na police. So, mayo ko mapamana eh. Papakong namit na naglilitos na police. So, first time na. Marami din sir, nag-inquiry na marami na rin sa nag-inquiry na paturo kung paano. Dati din kasi ako sa Albay, mga 10 years din ako doon bago ako nakalipat dito sa Thompson. Kaya, pero din mga nagtatanong kung paano mag-set up ng ganito. So, ang pinaka-dabis lang naman, mag-phone ka eh. Oo, mag-phone talaga. Kailangan mag-start ka talaga. Pero doon ka masumok, di ba? Kailangan din in action para at least matry mo kung paano mo papalinda. So, yan. At least mayroon tayo natutunan kay Sir. Ito din is based din ito sa mga research din nababasa. Kailangan lang natin maging researcher dito sa pagtatanim na ito. Dahil hindi naman tayo mga agriculturist. Ang hindi ganito pala, hindi rin kailangan maging agriculturist sa pagtatanim nito dahil kailangan natin lang ng mag-research and kumbaga yung willingness na matuto kung paano ito itayo. Tama. So, itong bahay pala, itong sinasitapan mo, yun. Kailan mo ito pinagawa? Ito sir. So ito guys, hindi ito galing sa sa paglilitos yung bahay niya, pero napabilib ako. Yung bahay niya, ang laki. Talo pa ang gano'n. Ano nga sir, kumaga... Sabi nga namin, kung may bisyo ka na official, tatalunin ka na ito ni Ay naman sir. PSSD. Hindi, so, be honest lang. Totoo naman ito. So, napabilib ako sa bahay mo eh. So, ilan ang sukat ng bahay mo, sir? Bali ito din lupang ito na natitirikan itong bahay ko is unang pundar ko sa pagpasok ko sa serbisyo, 130 square meter. 130 square meter. 1.8 nung time na yan. Ang presyo? 2.5. 2.5. 2.5. Kaya ngayon, kita naman is lapit nung Naga City Hospital na Naga City Hospital, andyan lang mga idol. Tapos yung lilipat na din yung City Hall, andyan na. Tapos nandito yung Naga Science High School. Lahat pwedeng walking lang, no? So magiging ka, healthy. Tapos siyempre, hindi pa congested, di ba? Yan, no? Congested. Pero malalaki din mga malalaki ng buwan. Pag-subdivision talaga, no? So, yun. So, thank you sa sa time, okay. Brother, Sir Falcon. Thank you. Okay po. So, yun. Sa lahat ng tagapanood, sa mga follower ni Partanong, please, kung gusto nyo, lalo ngayong piyesta, meron siyang available, sigurado ko. Available na to next week. Pwede kayong kumunta kay Sir. Kay Sir, Mr. Sa Facebook mo, Mark Falcon. Mark Falcon, yun. So, sa video ko, ilalagay ko yung number niya para kontakin niyo siya. Siyempre, ewan ko kung yung latest ko makahabol sa piyesta. Maliit pa eh. Parang hindi ata ahabol. Pero dito kay Sir, pwede na kayo siya kontakin niyo para makapili kayo dito. Ang variety ng ni Sir ay Almighty. Almighty. Almighty, sir. Almighty, yung tamang pronunciation. So, yun. This is Rega and this is Sir Falcon. Yun. Sir, please invite sa mga taga-Pardalan. Hello, magandang araw sa ating lahat. Please support na lang natin yung content ni Sir na Paratanong sana. Kumbaga, ito din sa akin, available itong lettuce po ngayong darating na fiesta. Kaya si gusto po dyan mag-salad is available pa
available siya ngayong darating na fiesta from 13 to 17, pwede na siyang i-harvest. Yun. Kasi pag kayo kumuha sa akin, dito ako kukuha. Bebenta ko sa inyo. Dahil hindi na ako magpapatong dyan. Yun. So thank you. Babush!